Meron po kasing ganyan si Senator Risa Ontiveros. Siyempre, ang dami pong fans ni Senator Risa Ontiveros di po ba? Sabi po niya, wala po akong BICAM insertions. Yung pong first sentence niya. Tapos, wala sa program funds, period. Sabi niya. Isa pa, hindi ako pumirma sa BICAM at bumoto rin ng no sa controversial na 2025 budget. Yan po yung mensahe ni Senator Risa Ontiveros. At ang sabi po niya, babala, huwag maniwala sa fake news at maling impormasyon. Sabi po niya, lahat ng iminungkahi kong amyenda sa budget ay dumaan sa tamang proseso at inaprubahan ng Senado. Ayun, yun po yung statement ni Senator Risa Ontiveros. Senator, aalisin muna kita dyan. Ayan. Yan po yung ugat ng lahat. Siyempre po, ako naman hindi naman masyadong bago na sa media. Ako po 33 years na po sa media. Kaya po medyo kahit pa paano, nasasaktan tayo pagka meron tayong sinabi tapos tatawaging fake news, lalo pa at galing sa isang senador. Ang totoo po nun ito, magkakaroon tayo, definition of terms, ano? Kapag ka po sinabing insertion, sa aking tingin, insertion, wala namang masama sa insertion, no? Ang insertion na tinatawag din pong amendment, wala naman po sanang masama. Wow! Ito po, makikialam tayo sa tunggalian ni Katunying at Senator Risa dahil tingin natin meron tayong mga paliwanag tungkol sa isyung ito. Wow! Handa po tayong sumang-ayon na ang amendment o insertion sa national budget ay pareho lamang. Wow! Ngunit, subalit, datapwat. Wow! Ulitin ko po, ngunit, subalit, datapwat. May pagkakataon na hindi pareho ang ibig sabihin ng amendment at insertion sa budget. Wow! Kailan nagiging pareho at kailan nagiging magkaiba ang salitang amendment at insertion? Depende po yan sa konteksto ng paggamit ng salitang amendment at insertion. Wow! Pakitignan nyo po itong slide natin. Wow! Kapag ang konteksto ay may presumption of regularity o walang pagpapalagay ng kalokohan, pareho lang ang salitang amendment at insertion. Wow! Sa ikalawang kaso, kapag ang konteksto ay may presumption of irregularity o may pagpapalagay ng kalokohan, magkaiba na ang salitang amendment at insertion. Woo! May papakita kong dalawang video kung saan makikita ang pagkakaiba ng may presumption of regularity at may presumption of irregularity sa salitang amendment at insertion. Ito po muna ang unang video. Senators, merong insertions at may halaga pa nasa mahigit 100 billion daw yung pesos, yung insertions ng mga senador. Almost all. Sino kaya yung walang insertion sa inyong mga senador? Tingin ko all. Huwag din yung sabing almost all. Tingin ko all. Kasi, talaga? alam niyo, yung insertion, hindi po masama yan. Ngayon na lang po napasama yan. The amendments is part of our job as legislators. Kaya nga po kami, after may pasay National Expenditure Program o yung President's Budget, dumadaan po ng Kongreso yan. Wow! Nakita niyo po sa video, ginamit ni Senator JB ang salitang insertion. Wow! Pero wala pong presumption of irregularity. Wow! Kung may irregularidad, sasabihin ba ni Senator JB na lahat kami ay may insertion? Woo! Common sense lang po, di ba? Wow! Ngayon, ipapakita naman natin ang paggamit ng salitang insertion na meron ng presumption of irregularity. Wow! Senator Risa Ontiveros, totoo bang meron kayong insertion na 750 million sa inyong sa budget nitong taon na to? Hindi ako makapaniwala Kambatsero, hindi ako makapaniwala na may flood control insertion si Senator Risa Ontiveros hanggang ngayon.
Hindi ako ka makapaniwala kasi Kahit na sinabi ko na sa'yo, kumbachero? kahit sinabi Kahit ko na, ako pa nagsabi! parang mas gusto kong Masakit naman yan, kumbachero. O sige, naniniwala na. Ayoko nasasaktan ka. Wow. Hindi ako makapaniwala. Yun ang sabi ni Katunying na dinig nyo. At yun po ang operative phrase. Hindi ako makapaniwala. Wow. Ibig sabihin, ang konteksto ni Katunying ay may irregularidad nung ginamit niya ang salitang insertion. Kaya nga hindi daw siya makapaniwala eh. Kaya nga din pumalag si Senator Risa. Wow. Ang pinakamalaking problema dito ay sinakyan ng mga DDS. Wow. Nakaramihan ay kritiko ni Senator Risa. Sumakay sila sa kaisipan na may irregularidad dahil nga sabi ni Katunying hindi siya makapaniwala. Inatake si Senator Risa ng mga DDS dahil ayon sa balita ni Katunying, may budget insertion pala itong si Senator Risa sa konteksto na may irregularidad. Kaya nga po ang naging mariin na tugon ni Senator Risa eh. Wala po akong BICAM insertions. Wow. Wala sa unprogrammed funds. Period. Inilista po natin ang buong proseso ng budget para mas madaling unawain. Wow. Yung nakapula, yan yung mga tinuturing na mga red flag. Diyan pumapasok yung kalokohan na iniimbestigahan ngayon at inaasahan nating matitigil na. Wow. Step number 1. President proposes budget. Yan po yung madalas nating madinig na NEP o National Expenditure Program. Wow. Step number 2. Yung NEP po ay dadalhin na sa House Committee hearings pagkatapos itong mai-refer ng plenaryo kung saan nagkaroon ng first reading. Wow. Step number 3. Magkakaroon po ng House plenary debates. Period of amendments. Approval. Ito yung tinatawag na second reading. Wow. Step number 4. Dadalhin na ang budget sa House Small Committee kung saan papasok na yung mga insertion, yung allergic tayo na word, insertion. Dito po talaga sa step number 4, pumapasok ang kalokohan sa House. Ang small committee ay binubuo ng 4 hanggang 13 miyembro. Wow. Nandyan sa small committee na yan, ang chairman ng Committee on Appropriations at mga kongresistang pinili ng House Speaker. Naglalagay ng insertion sa budget ang small committee. Bago ito dalhin sa plenaryo para sa third reading. Dahil po pagdating sa third reading, wala nang debate. Boboto ka na lang ng yes or no. Step number 5. Pag inaprobahan na ng House Plenary sa third reading, meron na tayong tinatawag na first version ng GAB o version ng House of Representatives ng General Appropriations Bill. Wow. Step number 6. Papasa na yung House GAB sa Senado at ang Senado ay magsasagawa ng committee hearings. Wow. Step number 7. Ang Senate plenary magkakaroon din ng debate, period of amendment at approval Wow. bago magawa ang second version ng GAB o ang Senate General Appropriations Bill. Dito po sa step number 7, pumapasok yung amendments ni Senator Risa Hontiveros at marami pang ibang senador. At ito yung marapat tawaging amendment, hindi insertion. Malaki po ang kaibahan nitong amendment na ito dahil ito ay ginawa sa plenaryo. Lahat ng miyembro ay nandyan, pagdidibatihan kung ano yung pinupropose mong amendment, pagtatalunan at pagkatapos ay pagbobotohan bago maaprobahan. Wow. So malinis po ang mga amendment dyan sa step number 7. Didiretso na sa step number 8, yung tinatawag na Bicameral Conference Committee kung saan i-reconcile ang dalawang version ng GAB, ang version ng House at version ng Senate. Wow. Ang BICAM ay binubuo ng 10 to 15 members
Bawat isa galing sa House at sa Senate na pinili ng House Speaker at ng Senate President. Nandyan bilang automatic members ang chairman ng House Committee on Appropriations at Senate Committee on Finance. Wow. At dito sa step number 8 sa BICAM meetings, pumapasok ang kung ano-anong insertions. Hindi po dito pumasok yung sinasabi ni Katunying na amendments or insertion ni Senator Risa. Hindi po dito sa step number 8. Wow. Yung amendment ni Senator Risa, dun po yun sa step number 7. Maliwanag, may ilaw, may plenaryo, may debate. Dito po sa step number 8, madalas dito brown out, madilim, nagsisingit-singitan lang sila kung ano-ano sa budget. Kaya nga kung babalikan nyo po yung pahayag ni Senator Risa, ang sabi niya, wala akong BICAM insertion. Ibig sabihin, wala siyang participation dyan sa step number 8. Wow. At yun ang parang hindi maintindihan ni Katunying. Kasi sinasabi na ni Senator Risa, wala akong BICAM insertion. Hindi niya kagad ma-figure out yung word na BICAM at ano ang halaga nun sa usapin. Tapos, meron pang sinasabi sila Katunying dun sa programa nila tungkol naman dun sa pagboto nila Senator Risa. Mukhang hindi din nila talaga naiintindihan. Hindi kaya po hindi ako makapaniwala sapagkat si Senator Risa Ontiveros ay bumoto ng against doon sa BICAM report. Di ba, may kanyan, may ratification ng Senado. Yung pagkatapos ng BICAM, yung BICAM report, ibabalik sa Senado at pagbobotohan, iraratify. Dalawa silang hindi bumoto eh. Si Senator Risa, saka si Senator Coco Pimentel, pareho silang dalawang opposition. Nasa minority. Kaya hindi ako makapaniwala na meron siyang insertion. Baka ang Na flood control na flood control. Oo. Baka iniisip niya hindi ano lang to. Yun ang ceremonial function lang ng opposition. Ganon? Baka Parang ganon. ministerial sa parte ministerial. nila. Kaya lang yun nga Ka-Jerry, hindi po seremonyal. Katunying, hindi po ministerial. Baka ang ibig sabihin nyo ay symbolic. Symbolic vote ng opposition. Pero maski symbolic, hindi pa rin po tama. Because ang boto ni Senator Risa at ni Coco Pimentel ay principled vote. Ang binobotohan po yung step number 8, hindi po yung step number 7 kung saan sila nag-amend. Sana po maintindihan nyo na magkaiba yung step number 7 na amendment at step number 8 na insertion. Balik po tayo sa listahan. Dito nga po sa step number 9 nangyari ang botohan. Ang House at ang Senate plenary ay parehong bumoto sa BICAM Consolidated Report na binuo sa step number 8. Wow. Pagkataas ng botohan o ratification ng budget bill sa dalawang kapulungan, pupunta na sa step number 10 kung saan ang final version ng GAB ay ini-enroll at sinusumiti sa Pangulo. Wow. Sa huli ay ang step 11 at kapag pinirmahan ng Pangulo ang GAB, ito ay nagiging GAA o General Appropriations Act. Paglilinaw po, pwede pa rin pong pagkaroon ng kalokohan sa lahat ng items na inilista sa NEP, sa amendment, sa insertion o sa GAA. Yan po ay dahil maski gaano kalinis ang pagbuo ng budget, maraming pwedeng mangyari paglabas ng pera. At alam nating lahat, kapag pera ng pinag-uusapan, lumalabas na ang kalokohan. Pag-usapan natin yan sa ibang pagkakataon.